Napalaban sa matindihang pagtatanggal ng kalawang at pagpipintura na rin ng ibang pyesa. Yan nga pala yung ginawa ko para dito sa day 4 ng binubuo kong project bike. Ito na nga pala yung day 4 ng pagre-restore ko dito sa nabili kong napabayaan na Honda Dream. At ngayong araw nga pala yung plano kong gawin dito, matanggal ko lahat ng kalawang dahil pipinturahan ko na rin. At dahil medyo matagal na panahon na nga pala ito nakatamba, kaya hindi na uubrahan ng liha dahil marami talagang gagawin. Medyo makakapal na nga pala yung kalawang nito, kaya ginamitan ko na nga pala ito ng wire brush. At pagkatapos ko nga pala dito sa swing arm, sinunod ko na rin tong gas tank. Buti na lang sa panlabas lang yung may kalawang, pero sa loob malinis naman. Medyo nagdahan-dahan nga lang pala ako sa paggagawa dahil kapag napabilis, isang pagkakamali mo, sugat yung kamay mo. At noong unti-unti ko na nga palang natatanggal yung mga kalawang nito, napaka-satisfying sa pakiramdam. Lalo na siguro kapag napinturahan na rin. Kaya isinunod ko na nga pala tong batalya. Bale may part lang to na may kalawang dito sa may bandang taas. Sigurado nga abutin ako ng 1 linggo kung liha lang yung gagamitin ko. At halos 2 oras pa nga lang pala ako nagtatanggal ng kalawang. Medyo namamanhid na agad yung kamay ko. Ito talaga isa sa mga nakakapagod gawin, lalo kapag nagbubuo ng project bike tapos na-tsempuan mo pang ganito yung metal part. At makalipas nga pala ang halos 3 oras, sa wakas natanggal ko na nga pala yung kalawang. Kaya hinakot ko na nga pala sa labas tong mga pyesa dahil pipinturahan ko na rin to. At sa sobrang init nga pala ngayon, para akong nililitsyong pogi, kaya sasamantalahin natin to para mabilis makatuyo. Pero mas gugustuhin ko na tong tirik yung araw kaysa naman araw-araw umuulan kagaya nung 1 linggo. Para na rin tuloy-tuloy lang tayo sa pagbibideo at hindi na kayo nabibitin. Bale yung una ko nga palang ginawa rito pagkatapos natin tanggalan ng kalawang, binugahan ko nga pala to ng surfacer. Yung purpose nga pala nito para mas lalong mapakapit natin yung pinturang gagamitin natin. At pati nga pala to mga metal parts, sinama ko na rin sa pipinturahan para mas maging presentable tignan. May pagka-touch of restoration kasi yung plano ko rito, kaya hanggat maaari yung mga orig parts pa sana yung gagamitin ko. Kaya kung ano talaga yung original na itsura ng Honda Dream XS100, yun sana yung plano kong gawin dito. Bale nabugahan ko na nga pala ng surfacer lahat ng maliliit na pyesa, pati yung batalya. Pinatuyo ko nga pala na ilang minuto tapos nag second coat uli ako. Dahil stock lock nga pala yung gusto kong mangyari, kaya silver nga pala yung ginamit ko na kulay. Sa dami nga pala ng ginawa kanina, medyo inabot na rin ako ng hapon. Hindi talaga biro mag-restore ng motor, lalo kung ganito na yung condition o mas malala pa rito. At ito na nga pala yung naging itsura ng mga maliliit na pyesang pininturahan natin kanina. Hindi to galawang pang veterano, pero masasabi kong pwede na rin. At dahil tuyo na nga rin pala yung binuga natin dito na surfacer kanina, black naman yung i-spray natin dito sa batalya ngayon. Halos nakadalawang lata rin ako na black para lang mapinturahan pati yung mga sulok. Dinamay ko na nga rin palang bugahan pati itong handlebar tsaka tong tipos. Hindi ko na kasi binaklas dahil wala akong pagsasabitan nito, baka kasi bumagsak dahil pinatong ko lang dito sa kahoy. At makalipas nga pala ang 1 oras, halos tuyong-tuyo na rin to, kaya pinasok ko na nga pala sa loob, baka kasi mawala bigla. Aalis kasi ako ngayon, pupunta kasi ako sa shop, ipapabuo ko na tong rim. Ganito talaga yung tunay na senaryo, lalo kapag nagbubuo ng project bike, yung konting pahinga mo na lang sana, may gagawin ka pa. May isang pyesa lang kasi na ma-delay, siguradong madedelay din yung paggagawa mo. Hindi pwedeng kung ano yung maisip mo, yun lang yung gagawin mo, may pagkakasunod-sunod talaga. Bale, ito nga pala yung gagamitin natin na rim set, stock lock lang talaga yung itsura. Ito rin kasi request ng karamihan para makita raw nila yung itsura ng Honda Dream na stock lock lang. Bale, unang ginawa nga pala ni Tropa, gumupit nga pala siya ng interior para pantakip dito sa likod ng rayos. Tapos pinahiran niya nga pala ng pampadulas dito sa gilid para hindi siya mahirapang ilapat yung rim. Kaya nung napahiran niya na nga pala yung buong gilid, sa kanya mano-manong nilapat dito sa rim, tapos yung pinakauli sa kanya sinikwat. Medyo matigas na kasi yan sa dulo, kaya kailangan na talagang sikwatin, pero okay lang, hindi naman kasi mamahalin tong rim. Tapos sa kanya nga pala hinanginan para makita niya kung sakto lang ba yung pagkakalapat. Bale, inulit niya lang yung ginawa niya kanina, nagupit uli ng interior para panaklob dito sa likod uli ng rayos. 2.25 nga pala yung ginamit kong size na gulong sa harapan, tapos 2.50 naman sa likuran para medyo malapad-lapad. Kaya nung naipakabit ko na nga pala yung gulong dito sa harapan, pati na rin sa likuran, umuwi na rin agad ako. Para siguradong sa susunod na video natin, may tatayo na uli natin si Project Pangarap. Tapos sa inyo pala, bago natin tapusin itong day 4 ni Project Pangarap, mag-update ulit tayo para dito sa ipamimigay natin na Yamaha Pino. Sa mga hindi nakapanood ng episode nito, ito nga pala yung pinakaunang project bike na binuo ko. Medyo napalaban ako dito dati kasi napakaraming issue. Pero ngayon grabe, sobrang pogi na nito. So ang mangyayari nga pala nito, ipapamigay natin to sa October 5. So sa mga magtatanong kung paano yung gagawin, kung paano kayo magkakaroon ng tsansa, napaka-basic lang mga sir. I-download nyo lang yung game app na nandito sa comment section. Right? So ito nga pala yung sinasabi ko kanina sa inyo na game na dapat mag-register kayo para magkaroon kayo ng chance manalo ng Pino. So yung download link, nandyan na sa comment section. I-download nyo lang. Tapos kapag okay na, install nyo na.
So kung bago lang kayo dito, kung wala pa kayong account, i-click nyo lang tong register. Tapos ilagay nyo lang yung number nyo. Tsaka iba pang detalye, kompletuhin nyo lang yan. Pag okay na, punta na kayo dito sa login. So ito na yung pinaka homepage nitong game. Kung naghahanap kayo ng paglilibangan, tsaka hindi kayo magsasawa kasi napakarami rito. Ayan, halos iba't ibang games yung pwede nyo laruin dito. So sa mga magtatanong kung paano kayo maglalagay ng pondo rito or kung gusto nyo maglagay ng pabarya-barya rito sa game, click nyo lang to wallet. Tapos pili lang kayo dyan kung magkano yung gusto nyo ilagay. So pagtapos nyan, ito pwede na kayong mamili ng lalaruin nyo rito. Pero ito yung madalas kong nilalaro kasi napaka-basic lang tumaya at manalo. Itong Dragon versus Tiger. Click nyo lang yan tapos quick start. Ayan, makikita nyo na rito yung game. Pipili lang kayo ng tatayaan nyo kung Dragon or Tiger. So taya tayo ng 5 piso dito sa Dragon. So kung ano yung mas mataas na baraha dito sa dalawa, yun yung mananalo. Tapos automatic dito madadagdag yan sa gold coins nyo. So ayan, tingnan natin kung sino mas mataas na baraha. G's, tsaka 5. Mas mataas na baraha yung G's. Kaya panalo tayo ng 5 piso halos. Ayan, So ganun lang ka-basic, di ba? Napakadali lang manalo. So para hindi maubos syempre yung gold coins natin, mag-out na tayo. Ayan. So sa mga magtatanong naman kung sakaling pumaldo na kayo, kung gusto nyo i-out na rito sa game, basic lang din yan. I-click mo lang to. Ayan. Tapos ilagay mo lang dyan kung magkano yung gusto mong i-out dito sa game. So ganun lang ka-basic. Ulitin ko, sa mga gusto magkaroon ng chance na manalo ng Pino, wag na kayo magpatumpik-tumpik pa, mag-register na kayo dito. At uulitin ko itong laro na to ay bawal na bawal sa minor. Right? So yun na nga, mag-update muna tayo para dito sa day 4 nito ni Project Pangarap. So ito na nga pala, napinturahan na natin tong buong batalya niya. Tapos itong mga maliliit na metal parts, ginamit pa rin natin. Kaya ginawa ko rito, pininturahan ko para mas maging presentable tignan, di ba? So ayan, may mga pyesa lang na hindi ko pa nagawang linisin kagaya ng buong makina. Pero siguro bukas, isasama na natin yung paglilinis niyan sa pagtatayo nito. Kaya sa mga nag-aabang ng magiging update nito ni Project Bike Pangarap, kita-kits tayo sa susunod na episode. Yun lang, ride safe. Alright.